Hello mga katandims, ka-love teams, kalingap! Ito naman si Tita Darlene. Hello, it's me, Darlene Vlog. So bago tayo mag-reaction, shout out muna natin si Kuya Val, si Ate Edna, si Kalingap Rap, mga kasama natin dito sa Kalingap, mga reactors, charity vloggers, DPT, mga ambassador, kayo ng mga supporters, shout out po sa inyong lahat, mga marathoners, silent viewers, at siyempre, i-shout out natin si Jomar at si Carla. So reactionan po natin si Inkits. Kung naalala niyo po si Inkit, ay nasa batch to ng Kalingap Angels. So, binisita ata yan ni Kuya Val, no? Sabi nga doon sa Kalingap Tahanan, panoorin po ninyo ang Kalingap Tahanan na parang binisita ito si Angel nila Kuya Val at may mga binisita ito si Inkit ni Kuya Val, may mga kasamang Kalingap Angels. At yung nabanggit daw ni Inkit na sa time na yun is masakit na masakit ang kanyang tiyan, kaya yun parang dinala ata sa ospital, pina-check up. At ito si Inkit ay na-admit. No? Na-admit si Inkit. Masipag si Inkit, no? Kung naalala po natin, di ba? Na yun, malapit siya kay David, hanggang napalitan, naging Pungkit, no? So ngayon wala nang love team si Pong. At ito si Inkit ay wala nang love team. Pero yun nga po, natapos ang kanyang bahay. At nakita po natin, ang ganda ng bahay ni Inkit. At ito, binisita naman ng mga keyboys ito sa Kalingap Tahanan. Siyempre, hindi maiwasan yung may mga kain-kainan po, di ba po? Na itong mga Kalingap Angels na pag may bumibisita sa kanila is pinapamirinda nila. Iba naman siguro wala, no? Pero no, hindi nagbabago si Inkit sa pagtrato niya, sa pag-entertain niya dito sa mga keyboys. At yun nga naikwento niya na nabisita siya ni Kuya Val at na-hospital daw si Inkit, no? Napansin natin si Inkit payat, no? So siguro kung payat siya, baka ganyan na talaga siya, hindi siya kumakain ng marami. Pero ito daw ang findings. Ano daw ang sakit ni Inkit? Sabi is ulcers. Ang sakit-sakit daw ng tiyan ng ulcer. So ako hindi ko naranasan ng ulcer. Yung acute ulcer is iba rin yung iba sing ulcer, meron ding acute ulcer, danger din yun, acute ulcer. Ito si Milka, kung naalala po yun, hospital din po siya, na sabi is ulcer. So may ininom siya ng gamot. Pero hindi ko alam kung itong ulcer is kung forever ba na sakit, forever ba na iinom ka ng gamot. Yung anak ko, nadala rin siya sa ER, no? Nadala rin siya sa ER. Dahil nga, nagsusuka siya, masakit ang tiyan. So, akala namin parang lang, LBM, nagsusuka lang kasi na parang masama pakiramdam. Pero naririnig ko siya na magsabi siya pag sumasakit ang tiyan na aray, parang aray siya. Hindi ko siya masyado naririnig na umaaray. Pero maya-maya aray. So, pag pumasok siya sa CR, nagsusuka, may naririnig ako na aray. Sabi ko, ano ba masakit sa tiyan ko? So, sabi ko, punta tayo sa Dr. Chop. Sabi niya, wag po. Umabot ata yun ng mga 3 araw. Aray siya ng aray. Ayaw niya talaga magpadala sa ospital. Yun, nung madaling araw, o gabi na yun, madaling araw, sabi niya. Aray siya ng aray. Sabi ko, ano ba ang dumi mong basa? O ano? Sabi niya, hindi naman basa. So, aray siya ng aray. Suka ng suka, aray na aray. Kaya sabi ko sa sawa ko, dali na sa ospital. So, nadala siya ng ER. So, parang nakauwi din after laboratory. So, sabi, acute ulcer daw ang findings. So, hindi ko alam ano talaga yung mga symptoms sa acute ulcer. Alam ko is masakit ang tiyan. Saan ba nakukuha ang ulcer? Sabi nila, nakukuha ng ulcer, so hindi kumakain. So ako, ayoko mag-lecture dito, baka magkamali tayo. Pwede nyo panoorin si Dr. Ong, pwede nyo rin i-research sa Google or sa YouTube sa mga doktor talaga. Kay Alvin, yan, doktor din po yan. Pero yun nga, noon pa yung bata pa ko, naririnig ko itong ulcer. Pati nga sa mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, kumain ka, baka magka-ulcer ka. Ang naririnig ko kasi, yung ulcer, pag hindi ka na kumakain. No? Pero ang mga nagda-diet, hindi naman nagkaka-ulcer, no? May mga nagda-diet hindi nakaka-ulcer, hindi nag-ulcer. Pero yun nga, no? Pag tama ang pag-diet mo, hindi ka magkaka-ulcer. Kasi may iba na nagkaka-ulcer kasi tubig lang. Tubig ng tubig. O baka may kinakain sila ng biscuit. Actually, sa experience ko guys, kaibigan ko, nagkasakit po siya, sakit ng tiyan. Ulcer din po. Ulcer. Nagkasakit yung tiyan ko. I mean, yung kaibigan ko na sa Iloilo kami. Sabi ng doctor, ulcer. So, nag-cancer ng ulcer. Kasi nga, ito yung kaibigan ko is healthy conscious siya. Hindi siya kumakain ng carne, hindi kumakain ng fish. So, nagtatrabaho siya sa LTO para ba yung mga insurance na siya lang yung nagpapalakad, no? Huwag ka na pumila, bayaran mo siya nagpapalakad. So, yun. Dahil minsan, tanghali hindi kumakain, tapos ayun yung mga chicken, so health conscious siya. Kumakain ng chicken, pambihira lang. So, kinakain niya lang is biscuits. Yung bang ribis, ng Skyflix. Yun lang yung kinakain niya. Skyflix,
So, pila-pila, ganun lang. So, parang naging ugali na niya yung araw-araw na Skyflix. Ikukwento ko lang niya. Ito po. So, sa umaga, nag-almusal siya sa lunch, Skyflix. So, iwain ko kumakain ba sa sagay. So, parang yun na naging lifestyle niya na araw-araw laging may Skyflix sa bag niya. Minsan hindi nag-almusal kasi nagmamadali. Nagbabaon siya ng Skyflix. At least daw may mailaman sa loob ng tiyan niya. So, ngayon yun, katagalan sumasakit ang tiyan niya. Lagi nang sumasakit ang tiyan niya. Tapos akala doon niya kabag, umiinom ng gamot. Nagpa-check up siya, parang kabag din. So, yun, naging gano'n na. Tagalan yun, ang sakit niya is lumalak, pumayat siya. Sakit, yun. Nung friend niya na is ulcer, nagka-ulcer din, diba sinasabi siya ng doktor na may ulcer ka, huwag ka magpagutom. So, yun ang ginawa niya para makakain. Kinakain niya is biscuit. So, dumating ang time, nagka-ulcer siya. Nung magka-ulcer siya, yun nga po, nag-cancer yung ulcer niya. Nung magka-cancer na, sabi niya, operahan. So, parang nagdadalawang isip, pumayag ang asawa, mga kapatid, inoperahan. Nung operahan, sabi na, parang nagdadalawang isip kung ituloy hindi. Ano ba ang nakita sa tiyan? Tinanong ng doktor, ano ba ang lifestyle ni, kalimutan yung kaibigan ko, matagal na kami sa Iloilo. So, mga 18 years ago. Tapos, doon sa loob ng tiyan niya, mayroon daw bukol na puti. May kasi nag-cancer, bukol. Para bang, sabi sa na donut, para ba yung laman doon sa tiyan niya is parang malambot na. Para may yung loob sa tiyan niya, meron ng butas na malambot na nangangamoy. So may nakapasok doon na maputi, na para bang julin na bilog na puti, na pag ginalaw-galaw mo is nagiging powder. So tinanong doon ng doktor mga kapatid, ano bang lifestyle niya? Kumakain ba siya? May ulcer siya, di ba? Opo. So ano kinakain niya? Sabi doon ng asawa, ay minsan hindi niya kumakain. Kumaalis siya ng bahay, biscuit na lang. Skyflix ang kinakain niya. Okay. So parang na araw-araw na yun. So yun nga, no, to make the story short, yung flour ng Skyflix, tumira na, nabuo na no, araw-araw kumakain. So pag dumudumi ka, hindi lahat ng nadudumi mo is lumalabas. Yung mga bread, yung mga biscuit, may starch daw siya. So yung starch niya na bilog, yung abang kumakain siya, so may natitira sa loob ng tiyan natin na, sample, na dumi na natin, so may tira na konti na dumikit yan, nandiyan na. So ang iba na dumi natin. Kumain ka na naman yung natira dyan na starch, nadagdagan naman, dumi na naman. Hanggang nagiging araw-araw, yung starch nadadagdagan kasi kumakapit na doon yung mga starch na nakakain niya, na pagkain ng mga white bread, mga gano'n, yung mga crackers. So yung starch niya, dumidikit hanggang lumaki. Parang jelly na daw. At pag ginalaw daw, parang siyang powder na malambot. Yun daw ang starch. So yung bukol sa tiyan niya, yung naging cancerous, nandoon yung bukol na puti na parang starch na naging cause na lumaki na yung cancer niya. So meaning, hindi po talaga maganda yung pagutom ka. Ito na, okay na to. Pero alam nyo ba, nag-health lecture tayo dito, mas maganda daw na baonin mo isaging na nilaga or kamote. Kasi kung mga turon naman, mga banana Q, okay din yun. Pero kung may diabetes ka, yung sugar niya, yung oil niya, pati liver ka yung oil niya, no? Pero kung talaga nagda-diet ka raw, is kumain ka na lang ng apple, no? Apple, prutas. Kumain ka na ng saging na nilaga, no? O kumain ka na lang ng suman, mga ganun po, no? Depende po, basta yung Skyflix o mga crackers, pwede na natin kainin, pero huwag natin gawing lifestyles na araw-araw. So dito, wala na yun, no? Patay na yun siya. So dito, about naman kay Ingkit. Kaya sumasakit yung tiyan niya, sandali lang po. Makati. Ito naman kay Ingkit, ulcer, masakit daw. So, wala naman sinabi na malala. So, hindi natin alam kasi ito si Ingkit is nagda-diet, nagtitipid. Kung yun sa kwento po niya is, minsan daw walang baon, no? Kahit nga si Beshi nagkukwento, walang baon. Para bang tinitipid yung baon hindi kumakain, no? So, siguro baka bumibili lang ng juice na piso kasi dati di ba sa mga tindahan may mga piso, no, na magbabaon ka lang, sabi ng Ingkit magbabaon lang sila, pero piso para masabi lang na may baon. So, wala kang kain, tapos bumili ka ng juice na tag piso, yun lang na pumasok sa tiyan mo na nagkalaman. So, yun nga po, dapat ito sa mga bata, itong Kalingap Angel, tayo rin, sa atin din na, kung nagda-diet tayo, kakain tayo sa tama, no? Kakain tayo ng konti, no, diet, example, hindi pwede na wala tayong kakain tayo ng konti, less carbo. Instead of 1 cup, gawin natin 2 kutsarang rice. Maraming gulay, prutas. No? Kasi walang prutas sa kanila, wala bang pagkain. Di, gulay lang. Isang bawal ng gulay kasi kung taga-bukid ka, walang makain. O di, for sure, may mga gulay-gulay din sa bukid. Kinaingkit mo, mga gulay-gulay. Yun lang kain, isang bowl, mabusog ka na. Pero nung hindi sila nagbabaon, hindi natin alam kung anong cause ng pagka-cancer niya. At saka yung
Yung pag-uwi mo, tapos yung tiyan mo, space na space, walang laman, tapos bigla kang kakain na marami. Para bang nagulat yung laman ng tiyan mo. Wala kang kain sa buong araw, pag-uwi mo ng bahay, babawi ako mamaya, kakain ako ng marami. Tapos yung mga kinain mo, kung ano-ano, nag-mix food lang yung anong pinasok sa tiyan natin, na mix food na, dahil nagda-diet tayo for 3 days, after 4 days, may party, maraming masasarap na pagkain, kinain natin. Yun din ang reason na kaya nagkaka-ulcer tayo. Hindi nagkaka-ulcer sa hindi kumakain. Yung diet din minsan ang reason ng ulcer. Yun ang pagkakalam ko kasi po, nakapag-aral po ko ng dietitian, yung di ba may Del Norte Veggies Food House ako. So dati nag-aral din ako sa health ng konti. Hindi siya 4 years course, no? 2 years lang. So hindi siya 4 years course na malaki ang alam natin. So yun lang po ma-share ko, no? So sana ito si Inggit ay gumaling na, no? Huwag na siya magpagutom, kain siya ng maayos. Kung gusto niya na diet, ayun niya kumain ng marami. Kain ka lang kahit konti, at least malagyan ng tiyan mo. Kain ka ng maraming gulay, kunting kanin, para ito sa na-diet mo. Maraming gulay, isang bowl, tapos kunting rice, o kung may isda ba, kung walang baon, magbaon na lang ng mga saging. Ano ba dyan nga pagkain sa bukid na pwede mo may share sa classmate mo, no? Kaysa hindi ka magbabaon tapos bibili ka lang ng juice, tapos crackers na matatamis na kukunti. Hindi po yan gamot. Parang pampalipas, gutom lang yun ng bibig natin, gutom yung bibig natin, hindi yun tiyan natin, no? So, hindi po maganda sa health yun. So, dito lang po sana gumaling na po si Kinkit at tulungan po natin siya na sa kanyang pag-aaral, kung meron kayo, yung spread yung love natin, yung support natin, kung meron kayo dyan. Pero kung wala, panoorin niyo yung mga vlog ni Ingkit kasama mga Kalingap Angels, dahil malaking tulong na po yan sa kanila. Dahil yung mga views nila, revenue nila, yun po ang sinusupport ni Kalingap Rab sa kanila. At nagbibigyan rin si Rab, no? Maliban dun sa vlog sa kanila, sa views, binibigyan pa rin sila ni Kalingap Rab. So hanggang dito na lang po, shoutout ko sila. Thank you sa lahat na nanonood, shoutout, at paki-like, paki-subscribe, at click na notifications para makatanggap kayo po na every time meron tayong upload. Bye! And see you in my next reaction video. Keep smiling, everyone! Mga kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs YouTube channel. Please subscribe. Mga karaba, mga kalingap, mga kadyong karagi ng samahan, reactor na maaasahan, siya si Darlen Vlogs. Sa Kalingap Radyo Balitaan, atin siyang nasisilayan, mabuti na kaibigan, solidong kalingap niya. Siya ay matulungin sa kapwa, mga reaksyon niya kahanga-hanga. Siya si Darlen Vlog, samahan natin. Mga kalingap, halika na't sabahan natin siya. Darlen Vlog sa kanyang channel, samahan natin siya. Mahusay na reactor kasama sa balitaan, lalong-lalo na sa Joker kanyang sinuportahan. Mga kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs, Karaba, Kalingap Reactors, Kalingap Radyo Balitaan. Please subscribe Darlen Vlog. Mga karaba, mga kalingap,